Ito yung itsura niya nung una. Ito naman na yung nung napalitan na natin. O, di ba? Umpisa na natin. Ayan mga bro. Ngayon naman magpapalit tayo ng mating footboard ng NMAX version 1. So, yan yung nakalagay. Di ba? Yan yung nakalagay. So, dahil pula to, yung NMAX na nakalagay dyan, pula rin yung ilalagay natin na mating footboard. Yan, color red. So, in-order natin to sa Shopee. Ayan, o. Wait lang, hindi mabasa eh. Yun, NMAX mating footboard. Yun, so, sobrang dali lang naman magpalit nito mga bro. Ayan, so gusto ko lang i-share para dun sa mga hindi masyadong kabisado kung paano yung pagkakabit nito. At least, ito yung video para sa inyo, no. Pero dun sa mga alam naman na to, tsaka talagang marurunong naman sa pagkakabit, pagbigyan na lang natin yung mga hindi pa nakakaalam. So, dito, tatanggalin ko lang yung mga, screw. Ayan, so, yung iba natanggal ko na. So, bali 3 na lang yung tatanggalin ko dyan. Tapos, yung dun sa kabila. So, sa kaliwang banda, dito, sa left side, dalawa yung tatanggalin nating stock na footboard dyan na nakalagay dyan. So, syempre, lilinisin na rin natin. Nabuksan na rin lang, di ba? So, dishwashing liquid yung ginamit ko dyan, no? Ayan, so, linisin nyo lang. Ayan. Tapos, ang ginawa ko dyan, pinunasan ko lang. Tapos, salpak na agad, di ba? Ganun lang siya. Ayun, so, tuturo ko sa inyo kung paano yung pagsalpak nito. So, sobrang dali lang nito mga bro. Talagang basic na basic lang. Ayan. Kaso nga lang, iba baka malito, hindi nila alam yung tamang paglagay. So, ito na yung guide nyo. O, diba? Ito yung, natin, mating footboard natin. So, ganyan itsura niya. Okay? Ayan. So, ito, magkasama yan. So, ito iibabaw dyan para lumabas yung rubber na NMAX na sulat. Ito naman yung mga fittings niya, no? So, meron siyang rubber na, parang nut. Meron siyang nut sa loob eh. Ito, pag pinasok mo yan, ayan, magte-thread siya dyan sa loob. Meron siyang pinaka-nut. Okay? So, dyan maglalak yung ating mating footboard. Pero yung rubber na to, yan yung ilalagay naman natin dun sa mismong footboard. So, ito siya. Ganda yung paglalagay. Yung bilog, dapat nasa ibabaw. Tapos, isusuksok nyo lang. Ganyan lang siya. Ayun, ganun, no? O, diba? Ganun lang. Simpleng-simple lang. So, ito, lalagyan din natin tong mga to. So, shoot natin. O, ganyan lang. Medyo matigas-tigas lang siya ng konti mga bro. Pero normal lang yun. Mas maigi kung ganun. Kasi nga, para naman, hindi siya mag-loose. Ayan, so, nailagay na natin yung, mga lock na, rubber, no? May nut sa loob. Yan siya yung magsisilbing lock. Tapos ito, itatapat-tapat nyo lang yung mga butas nung rubber, natin. Mating, no? Yan, yung rubber na yan. So, yan. Pag naitapat nyo na ng maayos, so, minsan may mga hindi perfect na pagkatapat, pero okay lang yun. Basta importante, maipit nyo lang siya. Ayan, so, yan, medyo okay na siya. Ganun yan. Yan. Pagka medyo natapat naman na, okay na yan. Lagay nyo na yung pinaka steel plate niya. Ito siya. So, itatapat lang natin. O, di ba? Ang angas, di ba? Ang ganda nung, ganda nung, niya, itsura. Yan. So, lagay na natin yung mga, niya, bolt. So, sabi ko nga kanina, meron ng nut sa loob yung rubber na yon. Para siyang rubber lock. Yan. So, yan. Screw na natin. Siyempre, clockwise yung ikot pagka pahigpit at counterclockwise naman pagka paluwag. So, dahil hihigpitan natin, clockwise or ikot ng relo yung pag-ikot dyan. Yan. So, guide lang to mga bro para sa mga, sa mga hindi pa ganun ka habisado. Although, napakadali lang talaga as in, talagang hindi mo na kailangan masyadong isipin eh. Pero, yun nga, guide lang naman to. Marami nang nakakaalam nito, pero guide lang talaga to. So, ganun lang din ang gagawin natin dun sa may bandang taas, sa kaliwang banda. Yan, so, ganito yung itsura niya. Yan, ganyan yung itsura niya sa loob. Okay? Yan, kaya siya may bilog dahil tatapat siya dyan. Ayun, diba? Ganun lang siya kasimple.
Yun. So, lagay muna natin yung mga rubber na yan na magsisilbing lock niya. Okay. Yan. Pangalawa. Pangatlo. Yan. Oops. Shoot natin ng maigi. Yung paluwagan ko lang ng kaunti kasi medyo hindi siya magkakasya eh. Yan. Pang-apat. Hanggang pang-lima. Ito na yung huli. Dito sa side na to. Tapos tapat nyo lang ulit. Screw na lang ulit natin ng clockwise. Yan, ganun lang. O, diba? Sobrang dali lang mga bro, no? Ganun lang talaga siya ikabit. Ayan, so, hindi pa tayo natatapos. Nasa kaliwang side pa lang tayo, pero kita nyo naman. Diba? Ganda. Ayan, so, sunod naman natin yung kabila. So, ito yung finished product. Yan yung itsura niya. Ito naman yung sa may bandang right side. So, ayan. Tatanggalin din natin yan. Tapos, pagkatanggal, linisin din natin. Gaya ng una natin ginawa dun sa may kaliwang banda. So, ayan. Para, tsaka punasan na lang, no? Para naman malinis din, kahit papano. Lagay natin yung mga rubber na, lock niya na nut. So, ayan. Ganyan lang, oh. O, dito, inuna ko na dito sa may bandang taas. Okay lang yan, kahit alin ang mauna, no? Ayan. Tapos, lagay-lagay lang natin. Yan. Kung ano yung ginawa natin dun sa kabila, ganun lang din ang gagawin natin kung anong ginawa natin dun sa kaliwa, ganun din ang gagawin natin sa may bandang kanan. Dahil nasa may bandang kanan na tayo. Ayan. So, nakakatuwa lang dahil walang kulang dun sa mga rubber lock tsaka yung pinaka bolt niya, no? Screw bolt. Ayan. So, nakakatuwa kasi yung seller talagang chinek niya, tama yung bilang. So, dahil dyan, ito yung outcome natin. Ayan, so, kita nyo. O, diba? Simple lang yung pero parang nagbigay naman siya ng, para sa akin, para sa akin, parang nagandahan din naman ako dito sa itsura niya. O, diba? Mas presentable siyang tignan. Ayan, so, ito lang, mga bro. So, short video lang tayo ngayon. Hindi na natin kailangan sobrang habaan, Sharing lang naman to, Sharing lang sa mga beginners, sa mga newbie na mag-i-install pa lang ito. Ayan, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Ayan, peace out.